dito ko sa Taiwan, kumikita ako ng mga 50 to 60. Corporate world din ako. Alam niyo ba, before ako pumunta dito sa Taiwan, before ako mag-resign, inoferan ako ng assistant manager na position. Na kung saan ka mas nahihirapan, doon ka kasi mag-grow. So kung as early as now, i-chase mo na yung success mo. Huwag kang magiging... Hi guys again and welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon sa labas. Kita nyo naman sa palibot. And naisip ko lang mag-vlog. Gusto ko lang i-share tong insights na to. Kasi very important, lalo na sa mga 21 years old pa lang dyan sa Pinas na balak na mag-abroad. So, I really suggest na kung balak nyo na mag-abroad sa ganyang edad, i-push nyo na. Kasi alam nyo ba guys, parang na-realize ko na dapat, nung bata pa lang ako, nag-abroad na ako, I mean like 20 or 21 years old. Kahit sabihin natin na wala ka pang experience, wala ka pang kung ano-ano dyan. Di ba ang advice is pag-experience muna sa Pinas, na ganitong trabaho or what. Pero kung malakas yung loob mo na mag-abroad ka, na pumunta na ibang bansa, go for it. Kasi guys, napansin ko kasi ang sahod kasi dito sa Pinas, dito sa Taiwan, compare nung sa Pinas pa rin tayo, ang laki kasi ng difference. Kung gusto mo na madali, na magkaroon ka ng savings, meron kang mapundar, kailangan mo na pumunta na dito. Kahit sabihin pa natin, sabi, di ba nila, sabi, na wala sa laki o sa liit ng sahod natin para makakaipon ka, para makapag-invest ka. No. Kung anak ka ng Chinese, or kung pinanganak ka na parang from the start pa lang yung family mo is parang nasa culture na yung pera, nasa culture na yung paano mag-manage ng pera. So, wag ka na mag-abroad kasi nga, dun pa lang kasi parang ma-adapt mo na yung mindset na marunong ka na magtipid, marunong ka na mag-save. Yun talaga, legit yun. Pero, if pinanganak ka na katulad ko guys, na walang financial literacy sa family, kumbaga yung parents mo, puro utang. So, kumbaga, ang problema talaga from the start is pera talaga. So, kailangan nyo talaga mag-abroad. Kasi guys, ito na-realize ko. Nung sa Pinas pa ako, kumikita ako ng 30 plus. So, okay na yon. Malaki na yon compare mo sa iba. Nung dito ko sa Taiwan, kumikita ako ng mga 50 to 60. Ang difference na nakikita ko is nung sa Pinas ako, yung pera na malaki na yon, isakto lang talaga siya sa needs and wants. Kasi may sinuportahan ako na family ko and sa mga needs ko and wants. Kumaga, hindi talaga siya parang, kumaga enough lang siya. Although makapag-save ako, makapag-pundar ako, pero hindi siya ganun ka-fast. Hindi siya ganun alam yun, ka-upfront na mabilis. Nung dito na ako sa Taiwan, nung meron akong gusto, kasi nga sumasahod na ako dito ng mga 50 to 60, so mas malaki na siya. Kumbaga meron na akong excess. Meron akong excess na pera para sa wants ko or sa mga needs and wants ko. So yun yung isa sa mga palagang tinitingnan ko. Although hindi ko yung sinasabing hindi mahirap mag-abroad. Mahirap talaga siya. Kumbaga sacrifice mo, maging malayo sa pamilya, maging malayo sa friends mo, ma-sacrifice ka yung relationship na na-build mo na nung sa Pinas ka pa, and kailangan mo siyang i-let go kasi nga for your better future, for your better dreams, kailangan mo talaga mag-sacrifice. So, yun yung isa sa mga naging nakita kong gap. Kasi kung mag-stay ka sa Pinas guys, kahit sabihin na natin na maghintay ka para ma-promote. Kasi ako, galing din ako corporate corporate world din ako. Alam nyo ba, before ako pumunta dito sa Taiwan, before ako mag-resign, inoferan ako ng assistant manager na position. Pero hindi yun agad-agad na pag-resign ko, maging assistant manager ako. Maghintay pa ako mga around 6 months para ma-available yung position na yun. Tapos tinignan ko yung boss ko. Alam niyo, tinignan ko yung boss ko kung ano yung naging life niya. Kasi mga almost 10 years na siya sa company. So sabi ko, kung almost 10 years ako sa company, tapos ganito yung future na nakikita ko. Tapos sabi ko, hindi yun yung future na gusto ko na mangyayari sa sarili ko. So that's why, mas pinili ko yung Taiwan over that promotion. Although kahit sabihin nyo na ay sayang yun kasi nga makapag-build ka ng career, stable job, ganyan-ganyan. Pero guys, ako kasi parang tinrust ko yung sarili ko, yung instinct ko, yung I follow my heart, kung ano talaga yung desire ko. So every time kasi na parang meron akong gusto na parang parating kong sinihingi kay Lord na bigyan niya akong sign na Lord kung ito yung na-feel ko ngayon.
So, hindi ko agad-agad na mag-decision ka or what. So, dadaan yan ng mga ilang months pa para matest sa sarili mo na yun talaga yung gusto mo. So yun yung parang naging way ko every time I make a decision. So ngayon, balik tayo. Kung 21 or 20s ka pa lang, mas bata ka pa, kung gusto mo mag-abroad, guys, I really suggest na go for it. Mahirap man siya, kailangan nyo, kung gusto mo talaga siya, maraming paraan. Hindi ko sabihin kung ano yung mga paraan, pero maraming paraan kung gusto mo talagang makaalis, kung gusto mo talagang maabot, kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi, ang pinaka masakit sa lahat ng bagay is yung regrets na hindi mo tinry kasi nga marami kang fears and doubts and mas nakikinig ka sa mga advice sa mga friends mo, sa kaibigan mo na ganito, ganyan. Ito pa isang tanda natin na yung life ng kaibigan mo, kung naging malas man siya o naging hindi man yun maganda, naging experience niya sa isang bagay, hindi ibig sabihin nun na maging ganun din yung experience mo. Kumbaga, iba-iba kayo ng character, iba-iba kayo ng attitude towards something, towards in a certain situation. And wag kang hindi ako naniwala sa mga destiny or fate. Yung mga destiny or fate kasi, ikaw yung mismong gumagawa kung ano yung mangyayari sa buhay mo. So, it all starts with a decision, small decision. And from that decision, kailangan mo lang talagang panindigan. Kasi, every time you make a decision, wala kang dapat pagsisihan, wala kang dapat i-blame, kasi kundi sarili mo lang. Although na-influensyahan ka ng mga kaibigan mo or sino man dyan na nagme-mentor sa'yo or nag-take ka ng advice or nanghingi ka ng advice, at the end of the day, ikaw yung gumagawa ng decision. And yun, kaya ko rin sinabi na as early as now, kung gusto nyo mag-abroad sa 21, very big difference talaga. Kasi, although masasabi natin na career-wise, hindi mo talaga siya masasabi na kung path na napupuntahan mo is mag-iba sa work mo sa abroad, it's okay. I really suggest an advice na pagdating mo dito sa abroad o magtatrabaho ka na, kailangan mo talaga, kumbaga ako, matututo ka talaga kung paano magtipid, kung paano mag-budget ng pera, sa paan mapupunta. Kasi sa hirap ng buhay sa abroad, kumbaga totoo yung sinasabi nila na dugot pawis, na paghirapan mo talaga para magkaroon ng ganitong income. Doon mo din matetest yung sarili mo kung hanggang saan yung kaya mo. Kasi di ba may yung iba, after pa ilang years, umuwi na sila kasi nahihirapan and mas gusto na yung comfort or kung ano man yung meron doon sa Pinas. So, parating nyo lang tandaan na success always require discomfort. So, kung hindi ka comfortable sa isang bagay, it means papalapit ka na sa success mo. So, kung comfortable ka ngayon sa buhay mo, it means malayo ka pa sa kung ano yung gustong marating. It always comes down na kung saan ka mas nahihirapan, doon ka kasi mag-grow. So kung hindi ka nahihirapan ngayon, meaning nasa comfort ka. So yun lang guys, yun lang talaga yung gusto ko. Hindi ko alam if nasa tama yung pag jot down ng mga ideas ko, but yun lang yung point ko. As early as now, kung gusto mo mag-abroad, kailangan mong gawa ng paraan yan. Kasi, iba yung life experience pag nalayo ka sa pamilya. Iba yung life experience na wala ka pang anak, wala ka pang pamilya. Iba yung magiging lesson sa'yo sa buhay mo. Kasi pag mag-abroad ka, kasi meron ka ng anak, pamilya, mas mabigat na yun sa pakiramdam, sa puso mo, kasi ayaw mo nang mag-let go. Kasi din, ang disadvantage din, pag meron ka ng pamilya sa Pinas, tapos nag-abroad ka, marami kasing nasisira eh. So, to avoid that happen, as early as now, i-chase mo na yung success mo. Huwag kang magiging YOLO, you only live once, na pag sumahod ka dyan, diretso ka sa bar or ganon. Huwag ganon guys. Kasi ako, dumaan din ako sa pagiging 20s. Naging ganon din yung nangyari. Although, meron naman akong naipundar, pero I didn't give all my best talaga. Kasi kung ginawa ko yung best ko, siguro naging mayaman na ako. Pero wala eh. So, may mga learnings talaga sa life natin, may mga pacing. So, yun yung advice ko. So, yun lang. So, thank you so much. And sa mga nag-apply dyan papuntang Taiwan, guys, good luck and God bless. And kita-kits dito sa Taiwan. And tuloy lang kayo sa pangarap nyo. And huwag bibitaw. And always pray lang kay Lord. Bye-bye. Good night. Hi, guys. And
vlog ko lang. Nandito kami yun sa M Square. So, M Square, pag sa Taichung ka, dito sa Siton. So, parang din siyang, maliit lang na, sobrang liit lang na parang may mga mall. Parang mall. Then, may kainan lang. Then, may mga stall. Mga, tawag dito? Yung small store. Yan. So, nag-ikot lang kami ni Carl. Exploring Taichung M Square.